Paano kung lahat tayo ngayon sa Pilipinas ay American citizen? Noong 1900s, muntik na talaga itong mangyari. The Philippines almost became a full US state, katulad ng Hawaii, Alaska at California. Pagbagsak ng Spain, pumasok ang Amerika, dala ang edukasyon, modernong teknolohiya at bagong sistema ng pamahalaan para sa maraming Pilipino. Para itong bagong mundo, may public schools, may modern hospitals, may bagong kalsada, tulay at batas. And slowly, a question emerged. Ano ba talaga ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? At dito nagsimula ang pinaka-wild na ideya sa kasaysayan natin. Sa ilalim ng American rule, lumitaw ang isang grupo ng Filipino politicians at intellectuals na may radikal na paniniwala. Dapat maging US state ang Pilipinas, hindi Commonwealth, hindi protectorate, hindi territory. Full US state with full citizenship and full rights. At hindi ito maliit na grupo. Maraming supporters sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa kanila, statehood equals stability, statehood equals progress. Statehood equals survival. Pero ano ba talaga ang ginawa ng Amerika na nagpaniwala sa mga Pilipino na mas mabuti pang maging bahagi ng United States? Reason number 1, nagdala ang Amerika ng edukasyon para sa lahat. Pagdating ng mga Amerikano, unang binuo nila ay public school system na libre para sa lahat ng bata, mayaman man o mahirap. Dumating ang tinatawag na Thomasites, mahigit 600 na guro mula sa Amerika na nagdala ng modernong paraan ng pagtuturo. Sa loob ng ilang taon, tumaas ang literacy rate ng Pilipinas nang mas mabilis kaysa kahit anong bansa sa Asia. Sa mata ng maraming Pilipino noon, ito na ang kinabukasan na hindi ibinigay ng Spain sa loob ng 300 taon. Reason number 2, modern infrastructure na hindi natin naranasan sa Spain. Habang iniwan tayo ng Spain na halos walang kalsada, ang Amerika ang naglatag ng malalaking tulay, kalsadang konkreto, tren mula Manila hanggang norte, Manila Harbor Modernization, public hospitals, at water and sewage systems. Para sa mga Pilipino noong panahon na yon, first time nilang makita ang Pilipinas na umuusad. Kaya maraming nagsabi, kung ganito ang direksyon, baka mas mabuting maging bahagi tayo ng US. Reason number 3, dinala ng Amerika ang konsepto ng malayang pamahalaan. Amerika ang nagpakilala sa Pilipinas ng halalan, free press, political parties, judicial courts, constitutional rights, at freedom of speech. For the first time in history, pwedeng bumoto ang Pilipino, pwedeng pumuna sa gobyerno, pwedeng magsalita ng hindi kinukulong. Ito ang nagbigay ng pag-asa na baka pwede tayong maging bahagi ng mas malaking demokrasya. Reason number 4, umalagwa ang ekonomiya. Sa ilalim ng Amerika, malaya ang pagpasok ng produktong Pilipino sa US market. Asukal, tabako, abaka at coconut oil, tax-free. Bumukas ang maraming pabrika. Lumakas ang export industry. Dumami ang trabaho. Kaya ang logic ng statehood supporters, kung territory pa lang ganito na, paano pa kaya kung full US state? Reason number 5, pinakamatinding dahilan, Japan. Habang unti-unting lumalakas ang Japan, habang sinasakop nila ang China, Korea at Manchuria, nabuo sa isip ng maraming Pilipino ang isang tanong. Kung umalis ang Amerika, sino ang poprotekta sa atin? At doon dumami ang sumusuporta sa statehood, hindi dahil gustong maging Amerikano, kundi dahil sa isang simpleng bagay, kaligtasan. Bago mag-World War II, ang Japan ay hindi pa yung modern, peaceful, high-tech Japan na kilala natin ngayon. Noon, sila ay isang lumalawak na imperyo at mabilis, sobrang bilis. Natalo nila ang China, sunod ang Russia, sinakop nila ang Korea, inangkin nila ang Manchuria, hanggang sa nilamon nila ang silangang bahagi ng China. Sa mata ng mga Pilipino noon, kung kaya nilang talunin ang Russia, paano pa kaya tayo? Pero may mas nakakakilabot pa, may mga Hapon na sa Pilipinas. Bago pa magsimula ang gulo, as early as 1920s, may mga Japanese businessmen at workers na bumibili ng lupa, nag-aaral ng baybayin, at nagtatayo ng maliit na komunidad. Pero ayon sa US intelligence, marami sa kanila ay spies. Kaya't maraming senador noon ang nagbabala, pag umalis ang Amerika, darating ang Japan, at tama sila. Believe it or not, may mga Amerikano talagang gustong gawing state ang Pilipinas. Bakit? Una, lokasyon. Ang Pilipinas ay parang gatekeeper ng buong Pacific. Kung hawak mo ang Pilipinas, hawak mo ang dagat, trade routes, at military advantage sa Asia. Pangalawa, edukasyon. Mas mataas ang literacy rate ng Pilipinas kaysa karamihan sa Asia noon. Marami nang marunong mag-English. Pangatlo, resources. May minerals, may agricultural exports, may manpower. Kaya may mga senador na nagsabing, why not? Maybe the Philippines can be a state someday. Pero eto na ang malaking tanong, kung may pumapayag, bakit hindi ito natuloy? Akala ng iba, racism lang ang dahilan. Pero actually, 6 na malalaking dahilan ang nagpatumba sa statehood dream. Oo, maraming US
US politicians ang tutol sa milyon-milyong brown Asians na maging full American citizens, magkaroon ng sariling senador at magkaroon ng boses sa Washington. Sabi ng isang senador, America is a white nation. We cannot absorb millions of Asiatics. Pero hindi lang ito ang dahilan. 8,500 miles nasa kabilang dulo ng mundo at noong 1930s, ang paglalakbay papunta sa Pilipinas ay ilang linggo sa barko. Sabi ng isang congressman, how can a state be this far away? Distance alone was a massive issue. Isa pang dahilan, napakamahal gawing state ang Pilipinas. Panahon ito ng Great Depression sa Amerika. Millions of Americans were jobless. Tapos ang kailangan nilang gastusan ay kalsada, tren, ospital, public schools, at development ng buong arkipelago na may 7,000 islands. Maraming senador ang nagsabi, bakit taxpayers namin ang magbabayad sa development ng Pilipinas? Sumakto din na noong panahon na yon, ayaw na ng Amerika ng colony. By 1930s, sobrang lakas ng anti-imperialist movement sa US. Kaya sa isip nila, tapos na ang panahon ng colonies. Let them go. Kung ayaw nila ng colony, bakit pa nga naman nila gagawing state? Kung state ang Pilipinas, lahat ng Pilipino ay US citizen. Ibig sabihin, pwedeng lumipat ng California, pwedeng magtrabaho sa mainland, same rights, same wages. Takot na takot ang American labor unions. Sabi nila, Filipinos will take American jobs. Sa huli, ito ang official reason. Araw-araw nilang sinasabi, masyadong maraming isla, masyadong maraming wika, masyadong rural, kulang sa industry. Bata pa ang political system, masyadong mahirap ang bansa. Even some pro-PH Americans admitted maybe someday, but not now. Hanggang sa naipasa nga ang Tidings-McDuffie Act, nakasaad dito, ang Pilipinas ay magiging independent, hindi magiging US state, hindi magiging citizens, hindi magiging part ng union. The dream died here. At pagkatapos, nagkatotoo ang kinakatakutan. Disyembre 1941, Manila was bombed. Clark Air Base was destroyed. Japanese troops landed on our shores. In just months, the Philippines fell, exactly as statehood supporters warned. Pag umalis ang Amerika, darating ang Japan, and they were right. Kaya ngayon, mapapatanong ka na lang, what if naging US state talaga tayo? Let's imagine the alternate timeline. Walang Japanese invasion, blue passport para sa lahat, walang visa, walang immigration struggle, automatic US citizen ang bawat Pilipino, mas mabilis ang development, US-level roads, hospitals, and schools. May mga Pilipinong senador sa Washington, may boses sa world politics, dollar economy, mas mataas ang sahod, iba ang poverty level, mas Americanized ang kultura, mas konting Tagalog, mas konting Filipino identity, pero mas mayaman, mas stable. Para tayong Hawaii, pero mas malaki, mas populated, mas powerful. Sa huli, hindi tayo naging US state. Mahaba ang daan natin, magulo, masakit, but we built our own identity, our own culture, and our own freedom.